Yan. Good morning po. Yan. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Happy 41st anniversary po sa bawat isa. Ngayong umaga po ay tayo ay sama-samang sasamba at haharap sa Panginoon. Atin pong purihin ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kabanalan. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin ang sama-sama. Tayo po lahat ay tumayo at sa hudyat ko po tayo po ay magkakamayan. Okay, gandang pagbastan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyan, may kagalakan. Kaymayan po natin ang bawat isa. Pag-ibig niya'y sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos sana buhay magmakailan paman. Sama-samang nagpupuri, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Diyos sana buhay magpakailan paman. Sa Diyos sana buhay magpakailan paman. Sa Diyos sana buhay magpakailan paman. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Mari na po tayong magsiupo. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po ay huling linggo na ng Abril. Tunay na napakatuli ng araw. Ano po? At salamat sa bawat isa na naging bahagi po ng ating anniversary kahapon lamang. At sabi nga natin, ang anniversary ay may extension pa po. Mamaya meron pa po tayong celebration. At binabati po natin yung ating po mga kapatid na nagsipagdaos ng kanilang mga kaarawan at anniversary. Nag-birthday po nung 21 si Yumi Shell Barcelona. 22, tatlo po sila. Si Kuya Adong Dadural, Kuya Johnny Mabilangan, si Ate Jeng Manse. 24 si Aliyah de la Peña. At nag-anniversary po ay ang Mr. and Mrs. Jessery and Elizabeth Prias na 22. Oh, okay. Sorry, na-advance. Magbe-birthday pa lang po siya, magto-20. At noong 23 po, ang atin pong Pastor Rex at Ate Rosel Mendoza. Yun po, marami pong salamat at magandang umaga po sa bawat sa atin. Tayo po lahat ay tumayo para po sa ating sama-samang pagsamba sa dakilang Diyos. Ito po ang sinasabi ng awit 100. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Lahat tayo'y bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang,
umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Atin pong sabay-sabay basahin ang samba. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taasan Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Kinikilala namin, o aming dakilang Diyos, na kayo ang may likha at may lalang ng lahat ng bagay. Kinikilala din namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan, na dapat sambahin, luwalhatiin, papurihan at pasalamatan. Ngayong umaga, Panginoon, narito kami sa isang dahilan. Ang kayo ay parangalan at dakilain sa amin pong sama-samang pagtitipon ngayong umaga. Pinapasalamatan ka namin, o dakilang Diyos, dahil sa loob ng isang linggo, pinatunayan mo sa amin ang inyong katapatan, pinatunayan nyo sa amin ang inyong kabutihan, pinatunayan nyo sa amin ang inyong pong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat dahil naranasan namin ang inyong katapatan, naranasan namin ang inyong presensya, naranasan namin ang inyong pong biyaya, at naranasan din namin, Panginoon, ang inyong pagsama. Kaya ngayong umaga, ang aming pong hangad sa aming pong sama-samang pagsamba ay luwalhatiin at dakilain ang iyong napakadakilang pangalan. Kaya pinupuri namin kayo at pinasasalamatan, at ang aming dalangin sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, kami sama-samang makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong patuloy na purihin ang ating Diyos. Awitin po natin, Panginoon, kay buti mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. At walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay ialay
Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Nararapat lamang na ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Mari na po tayo magsiupo. Para po sa ating pampublikong pagbasa, makibukas po kayo sa akin sa Jeremias 33 verse 1 to 11. Nanumbalik sa Jerusalem ang kasaganaan. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ako, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Gigibayin ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Huda upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay na mga hukbo ng Babylonia. Papasukuin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ng Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan. Pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa. Kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila, maantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapalat kapayapaang ibinigay ko sa aking bayan. Ito pa ang sabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito'y parang disyerto, walang nakatirang tao o hayop. Wala ngang naninirahan sa mga lungsod ng Huda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan. Ang tinig ng mga ikinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang magandog ng pagpupuri at pasasalamat. Maririnig ang sigawang, purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At ibinalik ko nga ang kayamanan ng bayan, ako si Yahweh ang may sabi nito. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Tayo po ay darako ngayon sa ministeryo ng pagkakaloob. Lagi po nating tandaan ang paalala ni Apostol Pablo, gaya ng mga taga-Macedonia. Ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon, kaya't sila ay nakatulong maging sa ministeryo ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, maaari tayong magbigay ng walang pag-ibig, subalit hindi tayo maaaring
umibig nang hindi tayo nagbibigay. Ating pong sabay-sabay na bigkasin ang ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang ating mga offering, tayo po muli ay umawit. My heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, me be as gold, a pure gold, if finest fire, at the its side, is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Nanyayaan po ang kapulungan at tumayo at ating pong awitin ang awit ng pasasalamat.
sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nagmula din lamang sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihang patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na kung hindi lamang sa inyo, wala po kaming magagawa ng ganang amin lamang. Kaya, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mga kaloob na ito at hiling po namin na magamit ito, Panginoon, ng may karunungan upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasang nagmumula lamang sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Hari at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Atin pong kunin ang ating mga banal na kasulatan para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa tekstong ating bibigyang pansin ngayong umaga, matatagpuan sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 31, mga talatang 31 hanggang 34. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Pagpalain po pagkakabasa sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo at marahil ay meron pang kapaguran dahil sa atin pong pag-celebrate ng 41st anniversary kahapon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, simpleng programa pero punong-puno naman tayo ng kagalakan at yung pong ating pagkakaisa bilang magkakapatid. At mamaya meron po tayong pagkilala doon sa mga nagwagi. Ano po? Sana ay red team. Ano po? At ganoon din naman, pinasasalamatan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto ngayong umaga. Tayo po ay merong pagtatalaga ng ating mga sarili na ang araw ng linggo ay Lord's Day. Ito'y araw ng Panginoon. Siya ang ating itinataas, siya ang ating niluluwalhati. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, naririto ang inyong mga anak at kami po ay sasamba sa pamamagitan ng aming pakikinig sa iyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba. Tulungan niyo po kami na makaunawa. Tulungan niyo po kami na tumugon sa kung ano po ang hinihingi ng iyong mga salita, aming Ama. Lampasan ang amin pong mga kahinaan, kami patatagin sa pamamagitan ng biyaya na iyong pinagkaloob ang aming Panginoong Hesukristung sumasa amin. Ganon din naman, Panginoon, aming Amang Diyos, hindi lamang po panalangin para sa aming mga sarili, kundi panalangin para din po sa aming mga sambahayan. Panalangin para sa komunidad na ito. Pahalagahan po namin ang iyong tipan. Pahalagahan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatang hindi nagmamaliw. At makita ito sa pamamagitan ng isang buhay dito sa pansamantalang mundo na ipinaglilingkod po namin
ng mayroong katapatan at mayroong kasigasigan. Panginoon, ngayon din po umaga, hinihiling ko po bilang inyong lingkod, samahan po ninyo ako sa pagdadala ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagaya ng naibahagi kahapon, ang atin pong komunidad sa ika-4 na po at 1 taon ng ating anibersaryo ay atin din pong pinalitan yung atin pong pangalan. Hindi C5, ano? Di ba yung sabi C5? White team? Green team? Ang ating pangalan po, dati ay Biga Bible Christian Fellowship, naging Christ to the Communities Christian Connections, at ngayon po, ating pangalan sa Securities and Exchange Commission, Christ the Cornerstone Covenant Community. At ang salitang covenant bilang kabahagi ng komunidad na ito ay dapat na ating nauunawaan. At ang covenant po na ito, tipan sa Tagalog, kasunduan, ay dapat na atin pong makita, napakabuti ng Diyos. Paminsan tayo po pumapasok sa mga pakikipagtipan, pero tayo po ay bigo na gampanan yung atin pong mga bahagi. At ito pa isang malaking kalungkutan para sa atin. Alam po natin, meron tayong mga halimbawa ng mga pakikipagtipan. Sa atin pong komunidad ay meron pong mga tipan kagaya po ng kasalan. At hindi minsan na atin pong nakikita na merong hindi nagiging tapat sa pakikipagtipan. Ang tawag po doon ay mga taksil sa tipan, taksil sa kasunduan. Hindi lang po sa larangan ng pagkakaroon po ng asawa, ano po, o doon sa kasalan. Kahit po doon sa mga tipan na halimbawa, yun pong pagiging isang ninong o ninang. Napipili tayo upang maging kabahagi ng buhay ng isang bata. Pinili tayo ng ating mga kumpare at kumare, mga magulang. At sinasabi na tayo mananalangin, magtutulong-tulong tayo para ang bata, ganoon din ang mga magulang ay nangangako, palalakihin ang mga bata sa turo at sa way ng Diyos. Laging sinasabi ng mga pastor ay, bago kayo sumagot, kasi tinatanong, ikaw ba'y nangangako bilang ama at ina ng batang ito na palalakihin ang bata ayon sa turo at sa way ng Panginoon? Bago kayo sumagot, ay alalahanin natin hindi tayo nangangako sa tao, hindi sa amin na mga pastor, kundi sa Diyos na naririto sa pagtitipon na ito. At sumasagot, yun po mga magulang, nangangako po kami. Pero alam po natin, maraming pagkakataon, kahit na yung mga nangangako po at napapaiyak pa nga sa mga panahon ng dedication, hindi nagagawa ang kanilang ipinangako sa pakikipagtipan. Ganon din sa bautismo. Ang bautismo ay isang simbolo rin ng pakikipagtipan. Na matapos nating kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tanging tagapagligtas, tayo ay nagtatalaga ng ating mga buhay kung paano siya'y namatay, tayo rin ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Kinikilala natin ito. At kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, ating sinasabi tayo nabubuhay para sa Diyos. Subalit, maraming pagkakataon sa atin po mga buhay, kahit tinatawag natin ang ating mga sarili na tayo mga mananampalataya, hindi natin naisasagawa ang kahulugan ng tipan na ito. Kung ang ating aasahan ay ang ating sariling mga kakayahan, lagi po tayong mabibigo. Kaya ngayon pong umaga, ang ating pamagat sa atin pong pag-aaral, ang soberanong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan
sa pagkaunawa ng katotohanan, sa pagsasagawa ng kanyang kalooban, at sa pagpapanibago ng ating mga damdamin. Sa ating patuloy na pagtalakay sa ating tema ngayong buwan, a community committed to God's truth, orthodoxy, orthopraxy, and orthopathy in ecclesiology. At nais ko pong pasimulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag kung gaano kahalaga po ang pagkaunawa sa covenant o doon sa tinatawag na tipan. Doon po sa Genesis chapter 15, kahit wag niyo na pong buksan, kukwento ko na lamang po, pero later on maaari po ninyong basahin, Genesis chapter 15. Sa pagkadami-dami ng mga tao, sa sanlibutan noong panahon po na yon, ang Diyos ay pumili ng isang tao upang pasimulan ang paglikha ng isang bayan na nakatalaga para sa Kanya. Wala naman talagang masasabi itong tao na ito na kanyang husay o galing kung kaya siya ay pinili ng Diyos. Ang pagpili sa Kanya ay ayon sa soberanong pasya ng ating Panginoon. At ang tao na ito ay si Abraham. Nandoon siya sa lugar ng kanyang ama na si Terah. Si Terah ay sumasamba sa kanyang Diyos. Meron siyang Diyos na kinikilala na hindi ang Diyos ng Israel o hindi ang Diyos na nag-iisa at manlilikas sa lahat. At sinabi ng Panginoon dito kay Abram, lisanin mo ang lugar ng iyong ama, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa isang lupang hindi mo nalalaman sa ngayon, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala sa marami pang iba. Well, tayo po kasi naiintindihan natin na ang dulo ng istorya na yon. Talagang naging kakaiba si Abraham kasi siya po ay naging ninuno ng bansang Israel. At nakita natin kung paano mula sa isang tao na ito, siya isang naging napakalaking bansa. At kiniklaim nga po hanggang ngayon, kahit ng State of Israel, yung kanilang roots, sila po ay mula sa angkan ni Abraham. Pinagtutulong-tulungan ng mga nakapalibot na mga walang takot sa Diyos ang bansang Israel po noon. Pero hindi nila magapi-gapi. Ilang beses na bumagsak ang templo at ang kaharian ng mga hari ng Israel. Pero sa biyaya ng Diyos, sila po ay nakapanumbalik. Merong kakaiba sa bansang ito. Hindi dahil sa sila'y magaling, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Paano ito pinatunayan ng Diyos kay Abraham? Sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa, Genesis chapter 15. Ikaw ay magiging pagpapala sa marami pang iba. Ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko yung susumpa sa iyo, susumpain ko. Alam niyo, sagot kaagad ni Abraham sa kanyang mangmang na isipan on hindi na nananampalataya na mga panahon na yon, mahirap paniwalaan. Sabi niya, Panginoon, gagawin mo akong isang malaking bansa. Matanda na ako, matanda na yung aking asawa. Wala po kaming anak. Ano mang ipagkaloob mo sa aking kayamanan, mapupunta lang sa aking katiwala. Alam mo, sabi ng Panginoon, hindi mapupunta sa katiwala ang iyong kayamanan. Magkakaroon ka ng anak. Alam natin ang istorya. Sa matandang edad ni Abraham at saka ni Sarah, nagkaroon sila ng anak. At ito po ay si Isaac. Pero bago pa po yun, tupdi ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, yung iyong inaakala na hindi ko gagawin, nais ko sabihin sa iyo, gagawin ko para sa iyo. At eto po ang ginawang tipan. Sabi ng Panginoon kay Abraham, kumuha ka ng baka, kumuha ka ng babaeng kambing, tupa, at mga ibon, bato-bato. Pagkatapos,
ang gagawin po dito, ito po ay nasa Genesis chapter 15, ito pong mga hayop na ito na ipinakuha ng Diyos, may katangian po yun, basahin nyo na lamang, pero ang sabi po, anong gagawin sa mga hayop po na ito? Baka, kambing, tupa at mga ibon, sila po ay hahatiin. Sa ibang paglalarawan, sa mga pictures na tinignan po natin, pinakita ko sa mga estudyante ng USBCCI, parang dinaing, hinati po sa dalawa. Dinaing. Pagkatapos po, nilagay ni Abraham na nakahilera po sila. Pagkatapos siya po ay natulog. Bago siya makatulog, meron pang ang buitre dahil talagang patay ang mga hayop na ito, gustong tukain ng mga buitre. Kaya sila ay pinapaalis nitong si Abraham. At habang nasa isang malalim na pagkatulog, ang Panginoon ay meron pong pagkakaloob ng pangitain ng usapan Diyos sa kanya. Sabi niya, ako yung Diyos na tumawag sa iyo, pagpapalain kita. Ngayon, what is the significance of this particular ritual? Tayo po, kapag tayo ay pumapasok sa mga pakikipagtipan, kagaya po ng sa kasalan, meron pong marriage contract or marriage certificate. Pinipirmahan ng lalaki, pinipirmahan ng babae, at ng mga pangunahing saksi. Ibig pong sabihin, ngayon, sa araw na ito, ay mag-asawa na. Yun pong lalaki at babae at wala makapaghihiwalay. Ganon din naman, ano po, sa Certificate of Dedication, mayroon pong tipan, pumipirma. Ganon po tayo gumawa ng mga kasunduan. Pero sa panahon po nila, hindi po ganon. Lalo pa pagdating po sa kayamanan o mahahalagang mga kasunduan. Napakahalaga ang katapatan ng bawat panig. Kaya po, ang ginagawa po nila, dahil sa sobrang halaga ng kasunduan po na ito, kukuha po sila ng hayop, yun po ay kanilang hahatiin, dadaingin po nila yan, at pagkatapos sila pong dalawa, lalakad sa gitna ng mga pinatay na hayop na ito. At alam po ninyo yung kanilang sinasabi, kapag hindi ko ginawa ang aking bahagi sa kasunduan ito, kung ano ang ginawa sa hayop, mangyari sa akin. Balikan po natin yung istorya ng Genesis chapter 15. Diyos gagawa ng isang pakikipagkasundo sa pamamagitan ng ganito pong ritual. At pansinin po ninyo yung Genesis chapter 15. Si Abraham, hindi po siya lumakad sa gitna ng mga hayop na ito na pinatay. Tanging ang Diyos lamang. Bakit? Alam kasi ng Panginoon. Si Abraham at ang kanyang mga inapo, hindi po kayang pangatawanan. Paulit-ulit silang magkakasala at babagsak. Pero sa kabila po nun, ang Diyos ay napakabuti. So nais ko sagutin ang katanungan po na ito, marahil katanungan ng bawat isa sa atin bilang panimula. Bakit pumapasok ang Diyos sa pakikipagtipan sa tao? Particularly dito po sa Biblia. Una, upang ihayag ang kanyang sarili at ibuklod ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. Kasi kaya po pumapasok ang Diyos sa pakikipagtipan, eto ako. Ako ay nagsalita. At ang aking salita, aking pinapangatawanan. Dahil sa akin, panatag kayo. Kayo na aking bayan. Imaginin po ninyo ang Diyos, ang manlilikha, soberano, makapangyarihan sa lahat, walang katulad. Sapat ang kanyang mga salita. Pero dito, kay Abraham, dumaan po siya sa pagitan ng mga hayop. At tila ba sinasabing, Abraham, makinig ka. Ito gagawin ko para sa iyo. Pag hindi ko ito ginawa.
matulad ako sa mga hayop na ito. Siya na manlilikha, makapangyarihan sa lahat, walang katulad, at tapat magpakailanman, nangako ng ganito kay Abraham. Kung kayo po kaya si Abraham, ano po yung inyong mararamdaman? O dahil sa ating kahinaan, tayo man si Abraham, meron pa rin pagkakataon na tayo po ay mawawala ng pagtitiwala. Ganoon po kasi ang tao. Tayo pa yung mahina. Ang Diyos, ginawa po ito na bagamat siya po ay malayo sa atin, sabi po kanina, He is a holy God, hindi po siya nakikipisan sa mga makasalanan, siya po ay banal, kaya nga po pag yun pong salitang holy, isa po sa immediate implication at literal po na ito ay hiwalay. Hindi nakikisama ang Diyos sa mga makasalanan. Siya'y liwanag, tayo kadiliman. Siya'y malinis, tayo po yung marumi. Pero sa pamamagitan po ng tipan, nagsasalita ang Diyos. At naunawaan natin, meron palang pag-asa. Ang tipan ay kusang loob na pagpapakumbaba ng Diyos sa atin. Inilalagay ang kanyang sarili sa ilalim ng obligasyon sa pamamagitan ng kanya mismong salita. Walang utang sa atin ng Diyos. Tayo ang maraming pagkukulang sa Kanya. Pero sa pamamagitan ng tipan, inilalagay ng Diyos ang kanyang sarili sa isang kalalagayang sinasabi niya, meron siyang tila obligasyon na tupdin ang kanyang banal na salita. Hindi dapat Hindi dapat. Sabi po ng Westminster Confession of Faith, napakalayo ng distansya sa pagitan ng Diyos at ng nilalang. Ang kanilang mga makatwirang nilalang ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang bunga sa Kanya, ngunit sa pamamagitan ng kusang loob na pagpapakumbaba sa bahagi ng Diyos, Kanyang ikinalugod, ipahayag sa pamamagitan ng tipan. Parang sa madilit sabi, walang utang na loob ang Diyos sa Kanyang mga nilikha, pero sa pamamagitan ng tipan, nangako ang Diyos ng pagkaling. Ewan ko po kung ito'y, ano yung tugon natin dito? Naantig ba yung ating mga damdamin? O ito'y parang napakadali para sa atin ng baliwala yan sabihin, okay, ganun pala. Hindi po. Pangalawa po, kung bakit ibinibigay ang tipan upang magtatag ng isang legal at relasyonal na istruktura. Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay isang kasunduan na nagbibigay diin sa Diyos bilang tagapagbigay ng batas at hukom. At sa pagbibigay ng Diyos ng tinatawag na batas at hukom bilang hukom na magpapasunod dito, ang tipan ay nagbibigay ng relasyon. May mga partido, may kondisyon, may pangako, may sumpa, may tanda. Hindi ito malabong usapan. Isang na nagsabi, kayo bang dalawa kayo na ba? Mag-boyfriend na ba kayo? Mag-girlfriend na ba kayo? Ano ba kayo? Hindi pa po. MU lang po kami. Ano ba yung MU? Mutual, parang hindi daw po, malabong usapan. Kasi hindi defined. Pero yun, MU, ay nagkakaintindihan na kami. Talagang nagkakaintindihan? Well, yun pong tipan, alam nyo kung ba't ginawa ng Diyos? Ito po ay batas. Ito po hindi pwedeng iisang tabi. May nagkasundo, may napagkasundoan, at ang napagkasundoan dapat tupdin. Kaya ito pong tipan ay isang legal at relasyonal na struktura na ipinasok ng Diyos. Bakit pa po gumagawa ng tipan ng Diyos? Upang garantiyahan ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Okay,
Malawak po itong mga ito, no? Napakahabang mga pag-aaral. Pero ito po yung sinasabi. Sa pamamagitan po ng tipan, o nung tinatawag na covenant, nililiwanag po kaagad, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Kasi nga po, nang ibinigay po ang tipan, simula po sa Old Testament, ang tao hindi makasunod sa tipan. At nais ko pong sabihin, mamaya, dahil ito po yung ng Jeremiah chapter 31. Sabi po sa verse 31, gagawa ako ng panibagong tipan. Kaya dito po, pinapakita sa unang mga tipan, kasunduan na ginawa ng Diyos, ito po ay pagpapakita lahat ng ito, ng mga tipan na ito, ang dulo ay kaligtasan sa pamamagitan ng hindi magagawa ng tao, kundi kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga po, sino man na nakauunawa ng tipan, hindi kailanman magiging teolohiya niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Bakit? Sapagkat kanyang nauunawaan, walang kayang gawin ng tao para sa kanyang kaligtasan. Pag naiintindihan po ng isang nagbabasa ng salita ng Diyos ang kahulugan ng pakikipagtipan o kasunduan sa Diyos, naiintindihan po niya na ang mensahe po ng Biblia, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Na kahit na ano pong ating pagiging gagawing mabuti, lahat po ng ito ay kulang at hindi po makakapasa. Bakit pa po gumagawa ang Diyos ng tipan? Sabi po, upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katapatan. Natanong ko po kayo kanina, kung kayo po kaya si Abraham, kung tayo si Abraham, nagbigay ng ganung pangitain ng Diyos, sabi, Abraham, kilalanin mo ako bilang Diyos, pagpapalain kita. Lahat ng magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Lahat ng susumpa sa iyo, susumpain ko. May naghihintay sa isang malaking lupa sa iyo para sa iyong mga angkan. At sasabihin ni Abraham, sino ako? Bakit ako binigyan ng ganitong napakalaking pagpapala? Ito'y tumatawag ng tugon. At alam po niyo kung ano ang tugon? Pagsamba. Kaya nga po tayo narito. Kaya tuwing linggo tayo po ay nagsasabi, meron tayong panahon, meron tayong oras para sa lahat ng mga bagay. Pero ang paniniwala ng komunidad na ito as we celebrate every Sunday as Lord's Day, we give time to worship. Meron tayong lahat ng mga pagpapahalaga. At mahalaga naman po talaga, kahit nga po ang Diyos ay sinabi, 6 days you shall work, magtrabaho kayo, kaya nga po, bawal ang tamad. Kasi yung iba, 1 day work, 6 days na rest. Tamad yun, ano po? Ang batas po ng Biblia, 6 days you shall work. O, magtrabaho kayo, magtiyaga kayo, umunlad kayo, ako magbibigay ng lakas, ako magbibigay ng oportunidad. But one day, it is for the Lord. Amen po ba? Napakagandang pag-usapan po yung Lord's Day. Anyway, we have time for that. Ano po? Sa mga susunod. Kaya po, ito'y pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang katapatan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng tipan, nakikita noon ni Abraham at dapat hanggang ngayon, nakikita ng bawat isa sa atin ang Diyos. Karapat dapat sa lahat ng pagpupuri at lahat ng pagsamba. Ito po yung huli. Bakit gumagawa ang Diyos ng tipan? Upang mabigyan po tayo ng tinatawag na isang napakahalagang paghikayat. Paghikayat. Di ba, pumapasok tayo sa mga tipan, tapos dadating po yung mga pagkakataon, napapagod po tayo. O kaya gustong-gusto nating makasunod sa mga katipan, pero hindi natin magawa.
At nalulungkot tayo. Pero naiintindihan po natin, hindi pwedeng baliwalay ng tipan. Ang tipan po ay humihikayat sa atin ng patuloy na pagkilala sa Diyos. Mabilis lang pong ilustrasyon. Meron po kasi nagsasabi, hindi na kailangan yung kasal. Ang mahalaga ka, nagmamahalan. Diba? Ganun yung katwiran yun. Basta meron ikang pagmamahalan at mabuti kang tao kahit wala ng kasal. Ay, hindi po ganun yung ating paniniwala. O bakit? Kasi kapag meron pong kasal, kagaya po doon sa Genesis, pinag-isa ng Diyos ang lalaki at ang babae. Sa pamamagitan din po ng tipan ng kasal, nahihikayat ang bawat isa na maging tapat. Kasi sa pagkakataon na ang isa pong partner ay napagod, o nagbago yung kanyang isipan at kanyang damdamin, o pwedeng sabihin, ayoko na eh. Sabi ng lalaki. Sabi ng babae, ay ayoko na rin. Eh kung wala pong kasunduan, kung walang tipan, hindi ba napakadaling maghiwalay? Pero ang tipan ay nagsasabi, mayroong kasunduan. At nais ko sabihin sa bawat isa sa atin, ang kasunduan sa Biblia ay iba. Bakit? Dahil ito ay kasunduan ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Now, ito po yung buod. Gumagamit ang Diyos ng tipan dahil siya ay iisang Diyos ng kaayusan, siya ay Diyos ng pangako, siya ay Diyos ng relasyon. Hindi niya kailangang gawin lahat ng iyon, ngunit pinili niyang luwalhatiin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbigkis ng kanyang sarili sa mga taong hindi karapat-dapat. Tayo po, kahit makasalanan marami, nagrebelde sa Diyos sa pamamagitan ng tipan. Sabi niya, gagawa ako ng bayan para sa akin. Pasisimulan yun sa iyo, Abraham. Mula sa iyo ay lilitaw ang isang lahing nakatalaga para sa akin. Oh, what a privilege na mapabilang sa lahi na ito ng mga saserdote. Sa lahi na ito ng mga pinili ng Diyos para maging kanya at maghayag ng kanyang kadakilaan. Kung ito ay hindi nararamdaman natin o meron tayong mababaw na pananaw dito, we fail in our orthopathy o yung ating damdamin. Mali ang ating orthodoxy, yung ating aral, mali ang ating mga gagawin. But when we understand the covenant, babaguhin po tayo nito. And so the next question is, or the next issue dito po sa Biblia, at ito po ay napakakapal na mga panulat patungkol sa naging tugon ng tao. At nais kong pamagatan ang section po na ito, Covenant and Faithfulness. Marahil nadinig po ito ng ating mga estudyante sa CCI, but this is a very big issue. Sinabi po dito sa Genesis and all throughout the scriptures, particularly sa book of the prophets. At isa na nga po si Jeremiah. Ito po, ang mga propeta, para po silang mga abogado, pupunta po sa isang partido at sasabihin, hindi kayo naging tapat sa kasunduan. Ang nag-iintay sa inyo ay kahatulan. Covenant and faithfulness. All throughout Scripture, particularly the prophets, every time that they would speak, telling about the coming judgment, yung Northern Israel, pagdating po ng mga Assyrians, bago dumating ang Assyrians, nagsasalita na sila, Isaiah, you are unfaithful. Sa Southern Kingdom, yung Judah, ano ang sinasabi ng mga propeta? You are unfaithful. Kaya nga po, one prophet, si Prophet Hosea, si Oseas,
as by way of illustrating, personal illustration. Ano sabi ng Diyos? Kumuha ka ng asawa. Yung kuhanin mong asawa, yung prostitute. Kinuha. Ano? Kahit marumi, ikaw ay nilinis, binanal, naging asawa. Tapos ano pong ginawa? Iniwanan pa rin si Propeta Hoseas. Sabi, ganyan ang pag-ibig ko sa Israel. Binanal, nilinis, pinili. Pero hindi sila naging tapat. Tapos sabi ng Panginoon kay Hosea, kunin mo yung asawa mo. Patawarin mo yung asawa mo. Bakit? Kasi gano'n ang aking gagawin sa aking bayan. That though we are unfaithful, God is faithful. Ewan ko kung magkakaroon tayo ng lakas ng loob ngayon, sasabihin na, yun pala naman faithful naman pala palagi ang Lord at hindi naman pala babawiin yung, hindi pala bigay-bawi ang Diyos Hindi kahit gawin ko na lang yung gusto ko. Is this how you view the covenant? Ganito ba yung pangako? Hindi baka nagkakamali tayo ng mga paghatol sa ating mga pananaw sa ating mga sarili. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tingnan niyo mabuti, suriin niyo yung mga sarili ninyo kung kayo ay nasa pananampalataya. Bakit? Ang isang tunay na nasa pananampalataya, nagpapahalaga sa covenant. But what I'm saying na covenant is not this Old Testament covenant, but the new covenant. Bakit? Ito po, puntahan natin yung sinabi sa Jeremiah 31. Sabi po dito, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon, gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Judah. I will make a new covenant. Kasi sabi po nung aklat ng mga awit, sabi ng mga awit, nalalaman ng Diyos na tayo po'y alabok. Nalalaman ng Diyos na tayo po'y mahina. Nalalaman ng Diyos hindi natin kaya, kahit pa yung mga pinangako natin, hindi natin kaya ito pa rin. Kaya nga po walang kaligtasan kung ang aasahan ay ang ating sariling mga kakayahan. Kaya sabi ng Panginoon, yung hindi nyo kayang gawin, ako ang gagawa para sa inyo. Na bagamat kayo ay hindi tapat, ako ay palaging mananatiling tapat because He is a covenant-keeping God. At sabi ni Jeremiah sa kanyang panulat, ito'y hindi tulad, verse 32, ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. From Abraham, kay Noah, kay Moises, yun pong Old Testament, yung pagbibigay ng 10 utos, sabi, eto ang gusto ko, eto ang utos ko, sundin ninyo to. Nakita po natin, hindi natin kayang masunod. Hindi natin kayang masunod yung 10 utos. Yun nga yung pinakita ng Panginoong Jesus Di ba? Sinasabi niyo hindi kayo nangangalon niya. Sinasabi ko kasi pag tumingin ka sa isang babae at meron kang pagnanasa, nagkasala ka na ng pangangalo niya sa iyong puso. Ako hindi nakakapatay, hindi ako pumatay ng kahit sino. Pero sabi ng Panginoon, pero sinasabi ko sa inyo, kapag sinabi mo sa iyong kapatid, yung meron kang galit sa iyong kapatid, na punong-puno ng galit, at sinabi mo yung salitang, Raka! Ito ay katumbas ng pagpatay. Kasi po napakataas ng pamantayan ng Diyos. Walang sino man makakaabot dito. Pero napakalaking tulong ng covenant of yung law. Yung binigay kay Moises. Pero kung yun po ang magiging batayan, walang makakapasa. Walang makakapasa. Kasabi po dito, ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduan ito. Pero tingnan po ninyo. Sabi sa verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan
isusulat ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa. Sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Para po sinabi, bagong tipan, bagong kasunduan. Maraming binigay na tipan sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Meron pong Abrahamic Covenant, Noahic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant. Lahat hindi napangatawanan ng mga involved. Pero ito pong mga covenants po na ito, pagpapakilala ng Diyos, at lahat nakatingin sa pinakadakilang tipan. At ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Na dito sinabi ni Jeremiah, gagawa ko ng tipan sa hinaharap. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus ng kanyang sabihin, a new covenant because of Him. Kaya nga po sinasabi, ito ang tipan ng aking katawan, ito ang tipan ng aking dugo. That's the reason kung bakit tayo kumakain at umiinom. Hindi ito parang anting-anting. Lumakas ikaw, sarap ika nung tinapay. Tapos may gagawing proposal yung yung staff. Papalakihin po natin yung shot glass na po ba ang gagamitin natin. Kasi lumalabo po yung plastic mas makapal na. Kasi laging nasisira. Mas masarap yun, mas madami. Sa Tandang Sora, sa ECC, talagang grape juice po. Grape wine talaga ang iniinom. Mamahalin. Pero hindi po yun kasi. Hindi yung tinapay na masarap na parang pag nakatikim ko ito, lumalakas ako. Parang anting-anting lang. Yan ay nagsasabi sa new covenant in Jesus Christ. Because of what He did. Because of who He is. Sa Diyos sa Old Testament na gumawa ng tipan at sa New Testament, isang tipan, siya'y nagkatawang tao. And so, nais ko po na ibigay sa bawat isa sa atin, ano po ang katangian nitong bagong tipan? Sabi dito, ito'y hindi tulad ng lumang tipan, yung nakaraang tipan na ibinigay doon sa Sinai at ibinigay sa Old Testament. Isinulat sa tapias ng mga bato, ngunit ito po'y sinisira ng mga tao. Si Moises nga, inanuhan siya ng Diyos, naparusahan siya ng Diyos kasi sinira niya yung mga gumawa pa ng panibago, hindi po ba? Ito'y tipan, yung lumang tipan ay umaasa sa panlabas. Pero ang bagong tipan ay kakaibang tipan. Ito'y magiging ganap at ito ay naiiba. Pangalawa, ito po ay isang tipan na panloob na pagbabago. Hindi po ito panlabas. Hindi ito yung kanilang dadamitin. Ang bagong tipan ay dito sa puso. Kung saan ang Panginoong Jesus ay mananahan at maghahari. Pangatlo, ito po ay malalim na pagkakilala sa Diyos. Hindi ito pagmamalaki na, meron kaming templo, sa aming templo nandoon ang kaban ng tipan. Hindi kami iniiwan ng Diyos. Kami isang bayang napakalaki at pinayaman kami ng Panginoon. Ang bagong tipan ay isang tipan ng malalim na pagkakilala sa Diyos. Dito, nagmumula sa ating mga puso. At ang nagpapatakbo po nito ay hindi batas, kundi ang nagpapatakbo ay pag-ibig. Kung saan, pag binalikan natin, ito rin ang spirito kahit pa ng lumang tipan. Bakit? Kasi pag tinanong ano ang pinakamahalagang utos, ang sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Kaya nga po mahalaga yung orthopathy. Kasi po pwede po, tama yung doktrina mo, tama yung iyong ginagawa, pero ang tanong, mahal mo ba
ang Diyos. Masaya ka ba sa pagsunod sa Diyos? O ang kasiyahan natin, para sa mga napapahamak, ang kasiyahan natin ay mangyari yung ating mga sariling kagustuhan. Ito ang tatak ng mga napapahamak. Nabubuhay sila para sa kanilang mga sarili. Pero ang nabubuhay para sa Diyos, hindi lamang sila may tamang aral o tamang kaunawaan patungkol sa Diyos. Sila'y may kakaibang kasiglahan para sa Diyos. At meron silang kakaibang damdamin para sa Panginoon. Ang bagong tipan din, nais natin sabihin, ay merong ganap na pagpapatawad. Sa lumang tipan, pag nagkasala ang isang Israelita, halimbawa si Rex, nagkasala, isang Israelita, ay nagkasala ako, lagot ako sa Diyos kasi makasalanan ako. So, anong sabi ng tipan? May dapat mamatay, may dapat magbayad. So, bibili po ako ng isang tupa. Ang tupang ito, walang anumang karamdaman, walang anumang batik, walang kapintasan. Perpektong alay. Dadalhin ko po ito doon sa saserdote. Ang gagawin po ng saserdote, i-check, bubusisiin, wala ba talagang kapintasan ito? At pag nakitang walang kapintasan, pasado. Ngayon, ikaw na tupa na walang kapintasan, pasado, mamamatay ka para kay Rex na kasalanan. At yung dugo ng tupa na ito ay iwiwisik kay Israelitang Rex. At si Rex ay mapapatawad. Amen. Nahugasan yung kasalanan dahil sa dugo ng tupa. Kaya lang ito po ang problema. Paglabas ni Rex, ay hindi niya napansin. Ito palang isang Israelitang si Raymar ay kumain ng saging, ay yung balat ay itinapon sa lapag. At ako'y naglakad, salamat at ako'y nilinis na sa pamamagitan ng tipan. Ako ngayon ay natapakan ko po yung dahon ng saging. At ako ngayon ay napamura. At nabarog yung aking ulo. Galit na galit po ako. At na-realize ko, naku, nagkasala na naman ako. Nagmura. Kailangan kong mapatawad. Gagastos na naman ako, bibili na naman ako ng tupa. Go through all the process and go back. Kaya nga po, ito po yung marahil hindi pa naiintindihan ng ilan sa atin. Pero sa CCI, yung mga estudyante natin ng CCI, hindi po ganun actually kasama. Yun pong, alam niyo yung story po ng The Good Samaritan? Di ba may binugbog po doon? Iniwanan halos patay. Sabi po, meron pong dumaan na Levita. Tapos tinignan niya ganyan. Pero hindi pinansin, dumiretso paglakad. Alam po niyo kung bakit? Hindi naman talaga sa walang malasakit eh. Meron. Pero meron siyang higit na pinahalagan. Kasi galing po sa Jerusalem ito, ilang araw po siyang nandun para sa maging malinis. Ilang araw siyang dumuon para maging malinis. Ngayon, pagbalik po niya, dala-dala niya yung blessing para po yung mga Muslim na pupunta po sa Saudi, pagbalik po nila, sikat na sikat po yan sa kanilang mga, ang tawag yun, haji. Ibig sabihin, galing na po kayo sa Hajj. Galing kayo dun sa Mecca. Kaya pagbalik po ngayon nitong mga galing sa Jerusalem, dala-dala nila yung blessing ng pagiging malinis sa harap ng Diyos. Dadaan po silang, nakita niya ngayon, naku, may patay. Di ba sabi po sa Old Testament, pag humawa ka ng patay, patay ka na din, madumi ka. Kaya ayaw niyang maalis yung kalinisan po na yan. Kaya hindi lang napapansin, diretso lang ang lakad. Kasi ang hirap alisin ng karumihan. Nakakapagod. Kaya nga po sabi ng Panginoon, which is the true interpretation, sabi, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, kayo ay aking papapagpahingin, sapagkat magaan ang aking pamatok. Dahil ito po ay pamatok ng pag-ibig, ito ay pamatok ng biyaya. Sabi ni Juan, hindi pabigat sa atin ang kanyang mga utos.
Kaya ako, ikaw nabibigatan. Ikaw nabibigatan ngayon? Gusto kong gawin ito eh. Kasalanan to. Sabi kasi ni Pastor, hindi kasi sila open-minded eh. Yung mga elders ng hindi mga open-minded eh. Iba ng panahon ngayon. Pwede na yan. Tinitignan natin na pabigat, mahirap talaga. Hindi natin masupil yung ating mga sarili, pero sabi, lumapit tayo sa Panginoon. Pahalagahan natin siya kung sino siya, ang kanyang katotohanan at ang kanyang tipan. Sabi, sino ako upang ako'y pagpalain ng Diyos ng ganito? At nais ko pong sabihin sa atin, walang solusyon kung ang titingnan ay ang ating sariling lakas. Pero dito, sa bagong tipan, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, meron tayong pag-asa. Amen? Paano yon? Tignan po ninyo to. Orthodoxy. Tamang aral. Dapat pala, Kuya Rex, dapat maging estudyante ng USBCCI. Maganda po yan, makakatulong to sa inyo. Pero nais ko pong sabihin, bilang pamagat ng ating pag-aaral, God's sovereign truth in orthodoxy. Diyos ang magtuturo sa atin. Ano pang sabi? Sa bagong tipan, verse 34, ako'y makikilala nilang lahat, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. If we look to Jesus, He will teach us the truth. Meron nagtatanong, ang dami-dami ng aral sa social media. Iba-ibang mga pastor, iba-ibang mga aral, iba-ibang mga paraan ng kaligtasan, iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang paniniwala. Meron pa mga distinctives ngayon. Pero alam po niyo kung ano pa mahalaga? We go back to scriptures and we look to Jesus as the new covenant. Siya ang ating pag-asa. Kaya sabi doon sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Tatama po yung mga nasa isipan natin kapag tumingin tayo sa Diyos at sa katotohanan ng kanyang mga salita. Pangalawa, pagkilos ng Diyos sa ating orthopraxy. Sabi niyo sa verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Itatanim ko ito sa kanilang kalooban. Ano sabi? Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Yung atin pong mga gawa, mababago. Hindi dahil sa mga utos, hindi dahil sa, sabi sa ganito, wag. No. Kaya nakakapagod, ang daming bawal. Pero pag nakita natin, yung Diyos, yung kanyang habag, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang mga katangian, hindi na tayo kinakailangan mabigatan dyan sa mga bawal at mga wag. Kasi babaguhin yung ating puso. Di ba? Nagawa ko na example po ito noon. Kapag halimbawa ako, sabi ko, nung bata pa si Rain at saka si Raha, nagagaling po ako minsan ng Kalamba, uwi ako sa amin dun sa Bulacan. Pagdating, parang hari eh. Ano? Sabi, pagdating pa lang, sisigaw sila, andyan na si Daddy! Those were the days. Anyway, sabi, andyan si Daddy. Ang aking asawa may malamig na bimpo, o minsan mainit na bimpo, pamunas, tapos saka hahalik kasi madumi yung mukha. Kikis yung anak. Ito po ang iyong tsinelas. Huhubaran ka ng medyas. May masarap na pagkain na naghihintay. Siyempre, yung paborito, may isang basong soft drinks. Mahirap po, may iba yun kung sabi na, parating na ako umayos na kayo dyan. Di ba? Yung bimpo, yung pagkain, meron na ba?
Iba yon, pero yung wala ka naman sinabi, kala mo pagdating mo, gabi na tulog na sila, tapos pagdating mo, lahat ng ito ay ginawa para sa iyo dahil sa kanilang pag-ibig. Tama po ba? Iba yun. Kaya yung ating paglilingkod sa Diyos, kahit pa yung ating presensya ngayong umaga, dahil po ba tayong napilitan? O dahil nabago yung ating puso na sinasabi, "Hoy, simba tayo. Oy, mga anak, gising na kayo. Hindi po pwedeng hindi tayo sisimba. Absent na tayo nung nakaraan. Kakahiya naman kay pastor." Sabihin natin, Sabado pa lang, sabihin, paghandaan natin, araw ng bukas. May oras tayo para sa lahat ng bagay. Ipakita natin na sa pamilyang ito, ang pinakamahalaga ay ang Panginoon. Yun po yung sinasabi. Tamang aral, tamang gawa dahil binago ng Panginoon yung atin po mga puso. At pangatlo, ito po ay pagkilos. Kilos ng Diyos sa orthopathy, sabi po doon, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Maiiba yung ating damdamin. Opo, may sakripisyo. Pero kahit may sakripisyo, tayo masaya. Kahit may sakripisyo, kahit mahirap, meron tayong kagalakan at kapayapaan. Ako, kasama ng aking sambahayan, ginagawa namin kung ano ang tama. Kapag nakita po natin ang mga gawain, and let me end dito. Yung SBC, Project Timothy, ano ba yung pagkadami-daming yan? Better Together, Praying as One, Hope Meeting, Berean as One. Abay talaga nakakapagod po yan. Pero, mamamangha po tayo kapag tayo, yung ating mga anak, sabihin ng ating anak, Daddy, pray ka na. Uy, prayer meeting natin ngayon. Bible study natin ngayon. Bible reading natin ngayon. Tingnan natin yung C4 Family Live. Tingnan natin yung report ng ating mga kapatid sa mga nangyaring mga gawain. Makes all the difference. Minsan hindi natin ito maiintindihan at kahit po yung ibang tao hindi nila ito maiintindihan. Kung paano sinasabi nila, di ba kayo napapagod? Lagi na lang kayong mga magkakasama, may virtual na, nagkikita-kita pa kayo pag linggo. Pag nagkita-kita pa sa amin, isang oras lang yung misa. Sa inyo, 2 oras, 3 oras. Tapos, may virtual pa kayo. Tapos, nagbibigay pa kayo palagi. Magbibigay kayo sa misyon, magbibigay kayo pag linggo. Pag may nagkasakit, may magbibigay pa kayo. Di ba kayo napapagod? Inuutakan lang kayo ng mga pastor ninyo. Sino ba nag-present nun kahapon? Yung White team ba yun? Blue team? Blue team. Di ba talaga? Pero mapapasin po nyo, yung mga mali ang damdamin, yung mga hindi mananampalataya, sila po ang nakakapansin yan. But those who are inside, they are happy. They understand. They are full of peace and they are full of joy. Why? Not because of themselves, but all glory to God. Kahit pa ang pagpapailalim at pagpapasakop sa mga namumuno, ito'y paghubog ng Diyos. Mula sa tamang doktrina, orthodoxy, tamang kilos at galaw, orthopraxy, at tamang damdamin, ito'y soberanyong pagkilos ng ating Diyos. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa iyo ngayong umaga. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Napakalaki ng aming pagkukulang. Napakahina namin, wala po kaming magagawa. Para makapanindigan, para maging katanggap-tanggap sa iyo, para maging malinis at karapat-dapat, hindi namin kaya. Pero kinahabagan po ninyo kami, minahal po ninyo kami, lahat ayon sa iyong perpektong attributes,
sa iyong perpektong katangian, O aming Diyos. Kami nagpapakumbaba, nagpapasalamat, nagpupuri, dumadakila, tanging sa iyo lamang. Panginoon, sa pagtitipon po na ito ngayong umaga, alam po ninyo kung sino ang main nalilihis at naliligaw na buhay. Alam po ninyo yung kalagayang espiritual ng bawat isa sa amin. Kahabagan niyo po ang bawat isa sa amin. Baguhin po kami ayon sa iyong biyaya. Turuan po ninyo kami. At pagpalain po niyo ang komunidad na ito na palaging manangan sa katotohanan ng iyong mga salita. Mapuspos ng iyong spirito na siyang talagang kapangyarihang gumagawa para kami po ay maging able. Tulungan niyo rin po kaming magtulungan bilang mga magkakapatid. Buklarin po niyo kami bilang isang iglesia. As we celebrate 41 years of your faithfulness, patuloy kaming magpapakumbaba sa iyo, sa iyong salita, at sa iyong magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Bilang tugon po sa mensahe, atin pong sama-samang awitin ang ating response song. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Oh Jesus, God Okay, manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng atin pong teksto sa atin pong isinasagawa na pag-alala sa atin pong Panginoong Jesucristo na pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos, pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopa na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo ang bawat isa. Yung atin pong mensahe kanina ay parang karugtong itong palagi nating ginagawa tuwing araw ng linggo na pagkain sa tinapay at pag-inom sa saro. We celebrate kung ano po yung kagandahan at kaluwalhatian ng bagong tipan. Ito po ay tipan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop, hindi sa pamamagitan ng mga batas, kundi sa pamamagitan ng biyaya at ng pag-ibig. Kaya ang pinakamaganda po, ito ay ating bahaginan, makibahagi po tayo na ito ay ating nauunawaan at napakabigat ng sinasabi po ng Biblia. Sino man kumakain po nito na binabasta o yun daw pong kumakain pero hindi nauunawaan ay kumakain at umiinom ng hatol para sa kanyang sarili. Kaya pag-ingatan po natin, pakalimiin natin ang ating pakikibahagi sa banal na gawain na ito. Awitin po natin ang ating awit ng paghahanda, It is Good to Remember. Sa banal na gawain na ito, napakahalagang ito ay ating nauunawaan at isinasagawa ng mayroong pagtugon sa sinasabi ng salita ng ating Diyos. Hindi basta-basta lamang upang tayo po ay hindi papanagutin ng Panginoon sa walang alam na pagsasagawa ng mga ritual na ito, kundi bilang mga nakakaunawa ng aral,
isinasagawa ito ng mayroong katapatan ang ating damdamin, hindi tayo kinokondemn, sa halip punong-puno ng kapayapaan at kagalakan. Kaya napakahalaga na tingnan natin ito bilang pagtuturo sa atin ng Panginoon. Ganon din naman isang selebrasyon na habang ito ay ating isinasagawa, nagagalak tayo, ang Diyos ay ating niluluwalhati. Ang gawain po na ito ay para sa mga tunay na kumikilala sa ating Panginoong Kristo, para sa mga nagpabautismo sa tubig. Kung meron pong gusto magpabautismo, meron kaming mga pagkakataon para po ito ay ipaalam, pag-aralan natin at isagawa. Kung sino man makipag-ugnayan po sa mga tagapaminuno ng iglesia. Pangatlo, ito po ay para sa mga sumusunod sa salita ng Diyos na meron po tayong local church. Sa Biblia, wala po yung mga mananampalataya na walang local church. May local church kung saan doon po nangyayari ang kalooban ng Diyos, kagaya ng banal na gawain na ito. At pangapat, pag ito'y ating isinasagawa, inaalala natin yung paglilinis ng Panginoon sa atin, pagpapaging dalisay. Kaya kung tayo po, inaalala natin yan, pero tayo po ay namumuhay sa kadiliman, winawalang bahala natin yon. Kaya sa ating pag-inom, sinasabi po natin, kasama ng pag-alala sa paglinis ng Panginoon sa atin, nagtatalaga rin tayo ng ating sarili upang mapanatili tayong malinis sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po ay tumungo, personal na manalangin ng paghahanda. Panginoon, ngayon pong umaga, nais namin na makibahagi sa banal na gawain ito na ito'y aming nauunawaan, pinahahalagahan. Tulungan po ninyong bawat isa sa amin na maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyo ang pakikibahagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Papamahagi ang mga simbolo at sabay-sabay po tayong kakain at inom. Ngayon po habang pinapamahagi, awitin po natin, Oh, how He loves you and me. Tayo magsitayo. Pinasasalamatan natin ang ating mabuting Diyos sa Covenant of Grace, sa tipan ng biyaya, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkain natin ng tinapay na ito, inaalala natin ang kanyang kabutihan, maaari tayong maging ligtas dahil sa kanyang ginawa. Hindi sa anumang ginawa natin, kundi dahil sa kanyang habag at biyaya. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay na bumababa mula sa langit. Sino mang kumain sa akin, manampalataya, mabubuhay pagpakailanman. Sabay-sabay tayong kumain. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay nabubog
At sabi niya, yun ang bagong tipan ng kanyang sakripisyo. Hindi yung mabigat na pagsunod sa napakaraming mga utos, kundi yung kanyang habag at pag-ibig. Siya yung tumutulong sa atin, bumabago ng ating isip at puso sa atin ng mga tunay na anak. Kaya tayo namumuhay na merong kalinisan dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang kapangyarihan. Kapag tayo uminom, hindi lamang natin inaalala ang kanyang ginawang paglilinis. Kasama nito ang pangako, Panginoon, mamumuhay kaming may kalinisan. Para sa iyong kaluwalhatian, tulungan po ninyo kami. Sabay-sabay tayo. Ating awitin, ang Diyos ay purihin. Ay purihin, ang Diyos ay purihin, na ay nadakil. Alak ko ay nilig ang Diyos. Aming itinataas ka, aming amang Diyos, soberano, makapangyarihan sa lahat, may akda ng lahat. Kayo po ang pumili sa amin noon pa man. Niluluwalhati, tinataas po namin kayo. Niluluwalhati, tinataas namin kayo aming Panginoong Jesucristo, ikalawang persona, Diyos na nagkatawang tao. Salamat po sa iyong pagliligtas. Niluluwalhati, tinataas namin kayo, Banal na Espiritu. Kayo po ang kapangyarihang kumikilos sa aming kalagitnaan, kumikilos sa aming buhay, upang kami pakabanalin, patatagin, dahil din po sa inyo, kami may pag-asang luluwal hatiin. Awitin natin mga kapatid, ang Doxologia. Ang Diyos naway ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha patuloy sa bawat isa sa atin. Ipagkaloob nawa niya sa atin ang lahat ng ating kailangan upang maisagawa ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan si Jesucristo magpakailanman. Amen. Amen. Makakaupo ang bawat isa para po sa mga announcements. Magandang umaga po muli sa ating lahat para po sa ating announcement. Ito po yon. Praying as one, meron po tayong Monday to Friday, 6:30 a.m. And meron din pong Saturday, please contact Kuya Carlo. And meron din po alas 6 po ng umaga yan, and for Saturday, every 8 a.m. We have CE virtual class on Tuesday, 7 to 8:30 p.m.
At para po sa Day of Prayer and Fasting Kick-Off, every Wednesday po yan, 8 a.m. Day of Prayer and Fasting Engaging Accountability, Wednesday din po, 12 p.m. Day of Prayer and Fasting End Session, Wednesday at 3 p.m. At meron din pong Praying as One every Wednesday, 7 to 7:15 p.m. Ito po ay online. And our Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Atin pong C4 Family Live every other Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as One every Friday, 7:15 p.m. Meron din po tayong Jail Ministry every other Saturday at 2:30 p.m. Yun po ating SBC and Sambahayan at Better Together Partners in Prayer. Ito po ay as per is scheduled. And today po, meron tayong Bible class. 9:15 to 10:15 a.m. And para po sa USBCCI class, meron pong klase dun sa Book 4 mamayang 1 p.m. At after po ng ating service, malalaman na natin kung sino ang nanalo kahapon. Excited po ako. Pagsasaluhan po natin mamaya, after po ng service, meron po tayong sopas at puto. Salamat po. Maraming salamat. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating victory song. Jesus, ikaw ang Panginoon. Diyos, sinong di namamangha sa iyong kapangyarihan, ang lupa't kalangitan. Ikaw lamang ang may likha nito mula sa kawalan, luwalhagin ka. Sa iyo ang marapat naming papuri pagsamba, kami ay nagdiriwang. Ika'y manatahan sa aming kalagitnaan. Kataas-taas sa ngalan mo, lahat ng tukod luluhod. Sa'yo lahat ng langit ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Tataas-taas luluhod. Sa'yo lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.